Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan pa ho, isang malakas na palakpak sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. First Sunday na po ng June. So kapag nakikita niyo po kami, ibig sabihin, bumubukas na ang panibagong buwan. Kapag mga pioneer ang nakatayo, ibig sabihin, first Sunday po ng buwan. Amen. So mabilis po ang panahon. So sa ating pong napag-aaralan, sabi nga po, sa buhay natin sa mundong ito, kapag meron tayong pupuntahan na hindi tayo sigurado, meron tayong agam-agam sa ating puso. Po, natatakot tayo, maaari tayong matakot, hindi natin alam kung anong ating pupuntahan. Pero sa ating pong mga Kristiyano, dapat po ang agam-agam na yan, ang worry na yan ay wala na pong puwang sa ating mga puso. Dahil alam natin kung sino ang ating kasama. Amen po? Alam niyo po ba kung sino ang kasama niyo? Amen, yung asawa ko. Ay, hindi po. Kasama po natin ang Diyos. Amen? Kaya wala pong dapat lugar ang worry sa ating mga puso, ang takot sa ating mga buhay. Dahil alam natin, ano man ang ating pupuntahan, ano man ang ating kakaharapin sa ating mga buhay, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo matatakot, hindi tayo mangangamba. Amen? Amen po. Maniwala kayo po. Amen. Kasama natin ang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Yes, Lord. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Minsan pa. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Sabay-sabay po tayo. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy. Minsan pa, dumaan man ako sa ilog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Yes, Lord. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Pagkat kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin
ang Diyos. Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso pinagpala ng lubos. Amen! Hallelujah! Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog na ay kapayapaan, handog mo ay kagalakan, Panginoon. Hallelujah! Handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa ho, handog na ay kapayapaan, kagalakan at kalakasan ang bigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Pusong napapagan.
Hallelujah, God. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng Diyos. Iyahan natin, masamba natin siya sa espiritu at katotohanan. Dahil yan ang hanap ng Diyos. Makahanap siya ng taong sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Iyahan natin, O Lord, sa oras pong ito. Makita natin ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Na wala tayong hinahanap, na wala tayong inaasam sa buhay natin, kundi ang maranasan siya sa ating mga buhay. Oh, we worship you, Lord God. We worship you, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Masarap, Panginoon, ang nasa piling mo. Masarap ang namumuhay sa iyong kaharihan. Masarap, Panginoon, ang namumuhay na kayo po ang aming nararanasan. Walang katulad ang kagalakan, ang saya, ang kapayapaan, ang kapanatagan na dulot mo sa aming mga buhay. Oh, we worship you, Lord God. Hallelujah. We worship you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, God. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Wala hanggang kitang pupurihin, wala hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Wala hanggang kitang pupurihin, wala hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagyan ang puso ko'y ikaw lamang, noon bukas at kailanman. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Wala hanggang kitang pupurihin, wala hanggang sasambahin, buking laman ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Wala hanggang kitang pupurihin, wala hanggang sasambahin, buong laman ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan, wala hanggang kitang pupurihin, wala hanggang sasambahin, buong laman ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Wala hanggang kitang pupurihin, wala hanggang sasambahin, buong
gustong maranasan ang presensya mo, O Diyos. Oh, hallelujah. Patuloy naming maranasan ka. Walang hanggan kita. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ang puso kong ito, ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ang puso kong ito, ang mamalagi sa'yo. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simulan at katapusan. Yes, Lord God. Hindi ka nagbabago, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simulan at katapusan. Yes, O Lord God, mananatili kang tapat sa aming mga buhay. Kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ng kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. O Diyos ng kabutihan, Diyos ng kabutihan mo at magpakailanman. Hallelujah, Lord. Sadya kang mabuti sa amin, O Lord God. Napakasarap ang manahan sa piling mo, O Diyos. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, Lord. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo. Hallelujah, Lord. Salamat po sa kabutihan mo, Diyos. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka at pasalamatan ka ng iyong mga niligtas, Panginoon. Ng iyong mga anak. Ang kabutihan mo, O Diyos, ay mula noon, ngayon, at magpakailanman. Ang kabutihan mo, Panginoon, ay magpawalang hanggan. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang unang nagbigay, Panginoon. Ikaw ang unang nagpakita at nagturo sa amin, Panginoon, kung ano ang kabutihan, kung ano ang pag-ibig, at kung ano ang kabanalan. O Diyos, ngayong umaga, aming itataas ang iyong pangalan, aming papupurihan at sasambahin ang iyong kabutihan, sasambahin, pararangalan, luluwalhatiin ang pinakamataas na pangalan, at yan ay ang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Sambahin ka, O Diyos! Parangalan ka, Panginoon, ng iyong mga anak! Purihin ka!
Sambahin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord God. We glorify you, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for your goodness. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. At tunay, Panginoon, na walang makakahigit, walang makakapantay, Panginoon, sa iyong pag-ibig para sa amin. Purihin ka, Panginoon, at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Diyos ng kabutihan mo at magpakailanman, Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamalim, katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ng kabutihan mo at magpakailanman. Yes, Lord God. Pinasimulan mo, tatapusin mo, O Diyos, ang kabutihan mo, ang biyaya mo, ang katapatan mo sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Nasa dako po tayo ng pagkakaloob. Tayo po'y manalangin sa ating pagbibigay. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa inyong katapatan. Tunay nga, O Diyos, ang ministeryong ito ng pagbibigay ay pagpapahayag ng aming pagsamba sa inyo. Pagpapahayag ng aming pasasalamat. Pagpapahayag ng aming pagmamahal. At pagpapahayag ng aming pagtitiwala, O Diyos, na kinikilala po namin na lahat ng nasa amin ay mula sa inyo, O Diyos. At kayo po, Panginoon, ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay na aming tinatangkilik sa buhay. Kayo, Panginoon, ang aming kayamanan. Kayo po ang aming source sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, salamat, O Diyos, sa oras na ito. Purihin ka at pasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid na pusong pinagpala niyang lubog. Amen. So, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aawitan, welcome po natin yung mga bagong dalo sa oras na ito. Moises T. Balahadja from Capayados. Asan po si Brother Moises? Tsaka po si Joseph Balahadja, Capayados din. Invited by Sister Nida. Ayan. Welcome na welcome po kayo mga kapatid. Okay. Meron po tayo dito rin si Erlinda Cabato from Magtaking, Bugalyon, Pangasinan. Invited by Sister Irene. Nagpunta pa Sister Irene doon, no? Sige. Good morning po. Then Sister Rian, invited by Rodaline Salenga. Okay, maraming salamat po sa inyong pagdalo. Tayo po lahat ay tumayo. At pagbatian po tayo sa pamamagitan ng ating pagkikipagkamayan sa ating mga kapatid. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit
kagalakan, handog na ay kalakasan, sa bawat pusong napapagan, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen po. Magandang umaga sa bawat isa. Good morning. So before we start, let us praise our God in the life of our dear Pastor Chris Evangelista, who's celebrating his birthday today. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Okay, alright. Bababa po muna ako dito. Meron akong nakalimutan. Cellphone. Okay, hallelujah. Thank you, Lord. Maari po bang palakpakan nating muli ang ating buhay na Diyos? For where our Lord God is, there is His kingdom. Amen? Kung nasan po ang ating Diyos, nandoon ang Kanyang kaharian. At ang ating Diyos ay kasama natin, therefore nandito ang kaharian ng Diyos. Amen? So, sa umagang ito, nandito pa rin po tayo sa ating 2024 theme, Enjoying Intimacy with God. Na-enjoy po ba natin yung intimate relationship natin sa ating Panginoon? Sige po, medyo mahina. Na-enjoy po ba natin ang ating relasyon sa Diyos? Amen. Napakasarap po, no, yung relationship natin with God ay na-enjoy natin. That is the essence of faith. Okay? So, yung sa ating second quarter theme, separated unto God. Alam naman po natin na tayo ay para sa Diyos. Okay? So, pag sinabi natin tayo ay para sa Diyos, we do not identify ourselves with the world. We identify ourselves with the godly kingdom, with the kingdom of God. So, paano po natin masasabi na hindi natin ina-identify ang sarili natin sa mundong ito? We detach ourselves from the world, from the principles and systems of the world. Dahil bilang isang Kristiyano, may sarili po tayong sistema at yan ang sistema ng Diyos. Sa umagang ito, yan po yung ating pag-uusapan, the other system, the kingdom of God. Amen? Ang sabi po ng Philippians 3:20, for your citizenship is in heaven, from which we eagerly wait for the Savior who is our Lord Jesus Christ. Maliwanag po ng ating pagkamamamayan ay sa langit. And when we speak of heaven, we speak of the spiritual realm. Pinag-uusapan po natin ang isang kingdom na hindi natin nakikita, pero ito ay ating nararanasan. Tayo ay mamamayan ng kaharian na yon. And as I have mentioned, the kingdom of God is spiritual, and we are physical. Paano tayo mamamayan sa isang lugar na kung saan hindi siya physical? It is spiritual. Brethren, the answer is, God has given us faith to see and operate in the kingdom of God. And the Lord our God has given us the same measure of faith. Ito ang ating Panginoong Hesukristo.
Kaya ang bawat isa sa atin bilang kanyang mga anak ay mauunawaan kung ano ang kaharian ng Diyos. Sa umaga pong ito, sama-sama nating pag-aralan through the presence and guidance of the Holy Spirit. No? Ito na dapat yung kingdom wherein we operate. We are more than physical. We are spiritual beings. And we align ourselves with the spiritual things. The things that are unseen, mga bagay na hindi natin nakikita, yan ang spiritual realm, yan ang spiritual kingdom. At bilang mga anak ng Diyos na nandito pa sa lupa, hindi ibig sabihin we have to wait na tayo mamatay. Di ba? To be in the kingdom of God. Ang sabi ko nga po, where Jesus is, where the Messiah is, there is His kingdom. Nasaan si Jesus sa ating mga buhay? Nasa puso natin. And God operates in our heart. God operates in our soul. The transformation of our lives, no, yun po ang nagiging patotoo that there is a kingdom of God which is spiritual. Okay? So, kung titingnan po natin, naalala niyo po ang Matthew 4, verses 1 to 11. That is the temptation of Christ. No, makikita natin doon, there are two opposing kingdoms already. No. After the baptism of Christ by John the Baptist, hindi po ba siya ay pumunta sa ilang? And he prayed for 40 days and 40 nights, communing with God. No? Kanya pong, yung intimate relationship niya sa Panginoon ay talagang matinding-matindi. Why? Because this will be the initial initialization. Ito na yung umpisa ng redemptive work of Christ. He is now working for the salvation of man. Hindi po ba? So pag sinabi nating redemption, pinag-aaralan po natin yan, no? It entails buying back something that is yours with a ransom. Parang ang isang slave, no? Binibili ang kanyang kalayaan, binabayaran ang kanyang kalayaan. So after 40 days and 40 nights, siya ay tinempt ng tempter, ng Diablo, ni Satan, because Satan knows kung saan papunta si Kristo. Satan knows the mission of God, that is to preach the kingdom of God. He knows kung ano yung mission ng ating Panginoon, no? Ang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Yun po ang mission. And so, lahat ay gagawin ng kaaway para pigilan yon. He would not want man to be saved. Kaya nga tinempt niya si Jesus, di ba? 3 things na tinempt niya. After 40 days and 40 nights, kung kayo po ang magfa-fast, di ba gutom kayo? And the first temptation is, kung ikaw ang anak ng Diyos, no, you turn this a stone into bread. And then, ano ang sagot ng Panginoon? He quoted the word. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa mga silitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pangalawa, dinala siya saan? Sa Jerusalem, sa banal na lungsod, dun sa pinakamataas na tuktok. Magpatihulog ka sapagkat nasusulat, no? Ipapadala niya ang kanyang mga anghel upang alalayan ka, upang ang iyong mga paa sa mga bato ay hindi sumayad. Our Lord Jesus quoted the word again. No? Do not test the Lord thy God. Pero si Satan hindi huminto kahit na alam niya na hindi naman talaga siya magtatagumpay, because the authority that Jesus have is more than all the authority in this world. Okay? Ang sabi niya doon sa pangatlo, pinakita niya ang mga kingdoms, no? And all the glory that is with it. Sabi niya, sumamba ka at magpatira pa sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat yan. So tingin niyo po ba, magpapatempt ang Panginoon sa mga bagay na originally ay sa Kanya, that He created? No? Get away, Satan, ang sabi ng ating Panginoon.
You shall serve the Lord your God and Him alone. Tingnan po natin ang Genesis. It is the same temptation that the devil has done to Adam. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And Adam gave in. Bumigay si Adam because he do not understand the will of God. No? Yung will ng Diyos na pamahalaan niya ang sanlibutan. Bumigay siya sa temptation but not Christ. Hindi bumigay ang ating Diyos because He is closely, no? Because of the close relationship with the Father, alam ni Kristo kung ano ang ibinigay na purpose sa Kanya ng ating Panginoon. Even He was tempted, He doesn't give in. Because it will be a different story kung bumigay ang ating Diyos. Hindi po ba? At yun yung mga umpisa na kung saan ang ating Panginoon will die, no, on the cross for our salvation. So tingnan po natin kung ano yung ibinibigay ni Satan sa Panginoon. Ano ay pinapangako niya sa Kanya? All the things in this world, mga bagay na nandito sa mundong ito na hindi mananatili, they are temporal. They will stop to exist. Sabi nga po, they will cease, mawawala na lang na parang bula. And we know the word of the Lord that everything, no, ay mawawalang halaga, but the word of God shall remain forever dahil siya ay eternal. Doon nakaangklang ating Diyos kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. And that is the kingdom of God. Yun ang spiritual realm. Yun ang dapat nating nauunawaan bilang mga Kristiyano. Paano tayo mag-operate. Kaya nga po, our faith is in the context of our Lord, Jesus Christ. Ang pananampalataya natin ay nakabatay kung sino si Kristo sa atin at yon ang mauunawaan natin tungkol sa kaharian ng Diyos. No? When we have Jesus Christ in us, we do understand the kingdom of God. This is the other system because yung unang system ay ito, tayo yon, no? We are in this world, but we are not of this world. Nandito tayo sa mundong ito, pero hindi tayo sa mundong ito because our citizenship is in heaven. Kaya nga dapat lamang po na maunawaan natin kung ano ang heaven, kung ano ang heavenly realm, kung ano ang kingdom of God. Kasi kahit nasa mundong ito po tayo, doon tayo dapat kumikilos. That is our operation. Okay. So, para po maunawaan natin kung ano ang kingdom concept, okay, tingnan po natin kung ano yung kingdom of this world. Siguro, alam natin ang kingdom of Saudi Arabia, kingdom of Brunei, the United Kingdoms. Yeah, kilalang-kilala ninyo, di ba? Si King Charles and the royal family. Though merong iba't ibang setup, ang mga kingdom sa mundong ito, meron pong mga bagay na magkakapareho sila. And this morning, tingnan po natin habang binabasa natin. Let us open our eyes of faith na makita natin kung paano nag-fit in ang kingdom. Definitely, no? The kingdom of God is entirely different sa kingdom ng mundong ito. Okay? Pero makikita natin kung paano ang Diyos ay nag-ooperate din sa kanyang sariling kaharian. Okay? All kingdoms have a king and lord, a sovereign ruler. Okay? They have a sovereign ruler. Hindi ibinoboto, hindi ipinipili. Si King Charles hindi binoto kahit ayaw siya ng mga taga-London. He becomes sovereign because of his blood. No? Naging hari siya sapagkat nananalaytay sa kanya ang dugo ng hari, ng mga hari. So whether they like it or not, they will accept him as their king. Pag sinabi po nating Lord, meron siyang pag-aari. Hindi natin tinatawag lang na Diyos ang ating na Panginoon, but we call them Lord. Kaya nga merong landlord. No? Kasi meron silang pag-aaring lupa. And you think
Nagpi-fit in ba ang ating Panginoon that He is a sovereign ruler? Whether i-accept siya ng mga Hudyo o lahat, o i-deny siya ng buong sangkatauhan, ang Diyos ay hari ng lahat. A territory, a domain, kaya nga po kaharian, meron kayang teritoryo, no? Meron kang boundaries, meron kang sinasakupan. Tayo po ba ay sinasakupan ng Diyos? Okay? The territory of God is in our hearts. Tayo ay pag-aari. Tayo ay sinasakupan ng ating Panginoon. A constitution, a royal covenant. Alam natin, the constitution is the highest form of law of the land. Sa atin, ang constitution natin is the Word of God. Lahat ng principle of this world is aligned, no? Aligned. Yung mga, for example po sa mundong ito, kapag merong mga batas na ginagawa, palaging aligned dyan sa Constitution. Sinusuportahan niya ang Constitution ng isang bansa. A citizenry, a community of subjects, okay? Meron siyang territory, may nakatira doon sa territory niya, at yun ang kanyang mga citizenry. Gaya na sinabi po ng Philippians, our citizenship is in heaven. The law, acceptable principles. Tayo po ba ay nag-govern bilang mga Kristiyano ng batas ng Diyos? Okay? Privileges, rights and benefits. As a Christian, as a child of God, marami po tayong pribilehiyo at benepisyo. Napakaraming promises ng ating Panginoon sa atin. Napag-aaralan po natin yan, no? Sa ating pag-aaral sa CFSM, no? Ipinapakita lahat kung ano yung pribilehiyo natin, ano yung benepisyo natin bilang isang anak ng Diyos, and we should know them. Hindi lang po natin siya dapat na alam, we should be living in them, living out of them. Kasi nga po, yun yung pagkakakilala sa atin ng ating Panginoon. A code of ethics, acceptable lifestyles and conducts. Bilang mga Kristiyano, iba po yung pamumuhay natin, right? Iba yung flow of thinking natin. Iba yung action natin. Iba kung paano tayo magsalita. Because we do not belong to this world, though we are in this world. The sovereignty of our God. No? Yun ang magtuturo sa atin. Kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano. An army, security. Naaalala po ninyo ang 2 Kings 6:16 to 17, nang matakot ang katiwala ni Elisha dahil nilulusob sila ng napakaraming kabayo at karwahe. Anong sabi ni Elisha sa kanya? Those who are with us is more than those who are with them. Yun po ang sabi ni Elisha, and he prayed to God na buksan yung spiritual na paningin ng kanyang katiwala. And then it opened. Ano nakita niya? In the hill, no? Mga kabayo at mga chariots of fire all around them. You see, we are being protected by our God. Amen? No? Nung lumisan po ang dyablo at hindi niya matempt si Jesus Christ, umalis siya, and the angels minister unto our Lord Jesus Christ. In the heavenly kingdom na hindi natin nakikita, we are being protected because we are citizens of God. Kung paano ang isang hari nagpoprotekta sa kanyang boundary at citizenship, iniisip kung paano mapapaganda ang kanyang sinasakupan, kung paano magiging maayos ang pamumuhay ng kanyang sinasakupan, more than our Lord. Amen? Walang ipinagkait po sa atin ng Diyos. Even His only Son, He has given Him to us para maranasan natin ang kingdom of God. And a commonwealth, economic security. We are in the, nabanggit na po ni Madam Noito, no? The economy of God is different from the economy of this world. Kahit nakikita po natin na parang wala, there is in the kingdom of God.
Kaya nga po yung faith natin, it will always be the same measure of faith na yun ang gagamitin natin para makita yung kaaliwalasan, yung kagandahan, yung kaganapan, yung grasya ng Diyos na para sa ating lahat. A social culture, traditions, protocol, and procedures. Our protocols and procedures are entirely different from this world. No? Sabi nga, meron pong band o meron pong yung Jesus culture, di ba? Okay, kahit hindi po ako singer, pinakikinggan ko po yung mga yon. Jesus culture is of peace, is of trust, is of love. Doon po tayo nag-ooperate. Yun po ang kultura ng Diyos sa atin. Amen. So nakikita niyo po kung ano ang kingdom of this world, kung ano ang kingdom of God. So, palalimin po natin, no? Ayan, sige po. Let's have John. Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here." Okay? Hindi dito. It is not established in the physical world. Okay? Nag-i-exist po ang kingdom of God, but it is not existing in this world. Gaya po nasasabihin natin, it is a spiritual realm. Pero siya ay totoo. Ano po ba yung circumstance na bakit nasabi niya ito? Iniharap siya kay Pontius Pilate. Ano ang charge? Ang charge sa kanya, you are charged for being the king of the Jews. Diba? Hari ng mga Hudyo. Yun ang inaas-akusa nila sa kanila. Why? Naging charge sa kanya yon. It's because the Jews do not understand His kingdom. Hindi nauunawaan ng mga Hudyo yung ini-establish na kingdom ng Panginoon, which is the kingdom of God. Ang alam nila, siya ay striking a sedition against Caesar, no? Na siya ay nag-aaklas laban kay Caesar. But the Lord is establishing His kingdom. And are you the king of the Jews? Yun ang tanong sa kanya ni Pontius Pilate. And Jesus answered, "My kingdom is not of this world." Indirectly, the Lord is saying, yes, I am a king. Pero hindi dito ang kaharian ko. Kung ang kaharian ko ay sa mundong ito, ang aking mga nasasakupan would fight. Di po ba? Ang daming followers ni Jesus Christ. Okay? Pwede silang mag-aklas. Kung kingdom of this world ang pinag-uusapan natin, pwede sila lahat humawak ng tabak and go against the government. Pero hindi. Makikita natin ang mga kingdoms, no? Ano ginagawa nila during the early times? Sinasakop nila yung iba't ibang lugar and kingdoms to see to show their greatness, their power. Pero not God. Hindi niya ginawa yon. Because the Lord is operating spiritually. Amen? Siya po ay sumusunod sa panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin. That is our salvation. My servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. Kung ang kingdom ko lang ay kamukha ng kingdom na itinatayo ninyo, sana hindi ako nandito sa harapan mo. Dahil ipaglalaban ako ng aking mga nasasakupan. But now my kingdom is not from here. Ang kaharian ng Diyos ay hindi in-establish ng batas ng tao. Hindi niya ipinapakita yung grandeur ng pagpapatayo ng mga malalaking kingdom na gawa sa ginto. Hindi niya ipinapakita, no? Hindi siya after dun sa napakaraming servants, sa napakaraming army, because His kingdom is not of this world. His kingdom is in the hearts of the believers. Na kung saan ang kanyang purpose is for the continuous transformation of our lives and soul.
Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga po makikita natin, He is King. Pero ang kingdom niya is not of the physical kingdom. At mauunawaan lamang ang kingdom of God. Tayo na mga anak niya. Those who accepted Jesus Christ as our Lord and Savior would understand kung ano ang kingdom of God. Amen? So makita po natin ang difference of the physical world and the spiritual realm. The kingdom of man governed by Satan and the kingdom of God with Christ in it. Bilang isang Kristiyano, that you are saying that you are a child of God, na anak ka ng Diyos, dapat nandito ka na. Dito ka na nag-ooperate. No? Kahit nandito po tayo, sabi nga ni Madam Noy, we touch the world. Yes. No, we touch the world. We still have the government. Yung mga batas, sinusundan pa rin natin. That is for our own good. Pero meron tayong higher authority than this. At yon ang kaharian ng ating Panginoon. That is the kingdom. Amen? And, sige po, let's proceed with ito, 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not in word, but in power. Okay, sabihin nga natin, not in word, but in power. O, sinamo po ni Pablo sa mga taga-Korinto, mamuhay kayo ayon sa sistema ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga persuasive speech, but powerful deeds. Yung powerful deeds na yan, ipakita ninyo kung sino si Kristo sa buhay ninyo. Magkaroon kayo ng panibagong pag-iisip. Magkaroon kayo ng panibagong way of your lives. Sa Matthew ang sasabihin, di ba, marami ang magsasabi na sila ay nagpalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Sila ay nagpagaling sa pangalan ni Jesus. Sila ay nag-preach sa pangalan ni Jesus, but the Lord would say, umalis kayo, hindi ko kayo kilala. Ang sabi nga, there is a saying na, those who preach heaven ain't going there. May mga nagpe-preach po ng kalangitan, pero hindi sila makakapasok sa kalangitan. The transformation of our lives and of our thinking would show us na tayo na mga Kristiyano at ang kaisipan natin ay iba sa mundong ito. And that is the power that others will see in us. Yung pagbabago ng buhay. Yung kung paano ka mamuhay, believing that Jesus Christ leads us. Kaya nga po hindi kahit nasabihin pa natin, we know the Bible from Genesis to Revelation. We can quote the verses from Genesis to Revelation. But there is no change of heart and change of mind. We are still in the world. We are still operating in the Word, but not in the power of our God. Amen? Mararamdaman naman po natin, no? Mararamdaman ng tao na nakapaligid sa atin yung kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa atin. And that is the kingdom of God. Yun ang operation natin bilang isang anak ng Diyos. Okay po. So, in John, ayan, this is very interesting. Alam din po natin yung story nito. No, Nicodemus and our Lord Jesus Christ. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter
into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that is which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Amen. Doon po sa 10b, sabi niya, you are a teacher, no? Ito, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Doon po sa remaining verse, ang sabi ng Panginoon, you are a teacher in Jerusalem. Hindi mo ba naiintindihan to? Nicodemus know the law. Alam po niya ang batas. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi sapat ang batas para ikaw ay maligtas, Nicodemo. No? Kailangan mong ipinanganak na muli. You have to be born again. Dahil kung hindi ka born again, hindi ka magkakaroon ng salvation. Hindi ka maliligtas. No? Ipinapakita ng Panginoon kung ano yung kalalagayan ni Nicodemo. Okay? Magkakaroon ka dapat ng spiritual rebirth. Ipanganak na muli. And that spiritual rebirth is of heavenly realm. Hindi yan proseso ng isang reliyon. No? It is God's work in our lives. Na makita natin ang kalalagayan natin bilang makasalanan at kailangan natin si Kristo bilang isang tagapagligtas. Doon pa lang tayo makaka-enter into the kingdom of God because Christ and His kingdom is together. Kung nasaan si Kristo, nandoon ang kanyang kaharian. Nicodemo, you have to understand. No? Kahit ikaw pa ay teacher ng law, hindi ka niya ililigtas. Hindi ka maliligtas dyan. Ang kailangan mo, ipanganak kang muli sa pamamagitan ng Espiritu at ng tubig para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang kailangan mo, and that is what we need, everyone. Ang bawat isa sa atin ay parang si Nicodemo. Naririnig natin ang salita ng Diyos, naririnig natin si Jesucristo, but we have to have a personal encounter kung sino si Jesus Christ sa buhay natin. Then, we will enter the kingdom of God. Not religion. Kahit every Sunday pa, o lahat ng simbahan puntahan natin. No? Kahit ginagawa pa natin yung mga religious things, hindi yun sapat. At hindi yun magiging sapat. Isa lang ang kasapatan natin, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang po ang kasapatan natin. That's why sabi niya, Nicodemo, unawain mo na ang iyong kaligtasan sa iyong kailangan ay ipanganak kang muli sa Espiritu. Tayo na tumanggap sa Panginoon was given a spiritual rebirth. Di po ba? Ngayon may relasyon na tayo sa Diyos. Dati wala. Wala po tayong relasyon sa Diyos dati. But because the word of the Lord has come unto us, and nagkaroon po tayo ng pananampalataya, nakita po natin, no? Yung pangangailangan natin ng isang tagapagligtas. Hindi tayo mabubuhay sa mundong ito. That's why we are being encouraged to be here every Sunday by Pastor, no? Ang ating beloved Pastor, he would check on us. Parang absent si wala siya sa upuan niya. Alam po ni Pastor kung saan kayo nakaupo. Okay? He would check. Why? Dahil alam po ng ating mga butihing pastor kung ano yung nakakabuti sa atin. And this is the kingdom, no? The kingdom of God. To be here, to be hearing the word of the Lord. Dahil yun po ang nagpapaninga sa ating pananampalataya. Your cell leader would always ask you, cell natin mamaya, don't be absent. Para ba sa sino mang cell leader dito? No. Dahil po yan ang will ng Panginoon. For us to grow and grow
in the knowledge of our God. Na hindi na po tayo alienated sa kingdom. No? Na tayo po ay maging, we become soaked with the kingdom. Kaya nauunawaan natin, kahit na hindi na natin isipin yung ways natin, actuations natin, yung thinking natin, yung pagsasalita natin, it becomes aligned with the culture of Jesus. Kaya nga po yun yung patuloy po na nais sa atin ng ating Panginoon. No? Just like Nicodemus. Lahat po ba dito ay nagkaroon na ng spiritual rebirth? Pwede po bang magtaas ng kamay ang mga ipinanganak ng muli? Amen. Salamat po sa mga kamay na sigurado na kayo that you belong to the kingdom of God. At kung hindi pa po, you acknowledge Jesus. No? That He had died on the cross for you. And pray that He will continue to live in you. And experience that born-again experience. Amen. Yun po ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sige po, let's proceed. While we look not on the things which are seen, but of the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Gaya po ng nasabi natin, no? The kingdom of God is not seen, and it is eternal. It is existing. Bakit po ang nais ng Diyos ay tumingin tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita? For faith is the substance of things that we hope for, the evidence of things not seen. Operate in faith. And tingnan mo, makikita mo ang things that are unseen. Bakit? Kasi po, kapag nakapokus yung ating physical eyes sa mga bagay na nasa mundong ito, may epekto yan. Sa pananaw mo, sa pagkilala mo, may epekto lahat yan. Kaya nga po pag nagbabasa tayo or nag-slide tayo sa FB, nagkakaroon ka ng inggit, nalulungkot ka kung minsan. Kasi may mga epekto yun sa atin. There is an effect for that. Kaya nga we are being encouraged na huwag nyo nang tingnan yung mga bagay na yan. Dahil hindi siya importante. Ang importante ay mga bagay na hindi nakikita. O, makanano keng lawen, alhayupin Di ba? Sasabihin, lawen may itang palisketa, ikit kaya layo. Di ba? Sasabihin natin yon, ikit kaya layo. The kingdom of God operates in the unseen world. Kaya nga po yung prayer natin, yung supplication natin, yung pagsamo natin sa Diyos, yung mga hinaing natin sa Diyos, hindi natin yan nakikita. Pero nakikita yan ng Diyos. Whatever we do, no, according sa pananaw natin, pagkilala natin sa salita ng Diyos, we are operating in the kingdom and we are eyeing, tumitingin tayo doon sa mga bagay na makadiyos. Kaya nga po, yun po yung palagi nating pakaunawain, no? That the things we see on earth, they are all temporal. They are all temporary, nasisira, nawawala, nalulusaw. Kaya nga kung yung inyong paningin at ang inyong pag-asa ay dyan ninyo itinuon, mawawala, masisira, you will be frustrated. But when we see the things out of the hand of God, there is hope, there is joy, there is peace. Kasi nga po, doon natin itinalaga ang mga bagay na ito. Okay? Siguro po narinig niyo na yung story na may isang farmer na pupunta sa bukid para langisan ang kanyang traktora. Sa kanyang paglabas ng kanyang bahay, nakita niya yung mga baboy niya hindi pa kumain. So ang ginawa niya, kumuha siya ng pagkain ng baboy, sako-sako. Anong makita niya yung sako, naalala niya, tumutubo na pala yung patatas niya. Kailangan niyang bungkalin. So binungkal niya. Sa pagbubungkal niya ng kanyang patatas, nakita niya yung kahoy. Ay, kailangan ng misis ko ng kahoy sa pagluluto. So kinuha niya yung kahoy.
Nung siya po ay magbibit-bit na ng kahoy, nakita niya yung isang manok na sakitin. Binit-bit niya yung kanyang manok. Dumating po ang hapon, hindi siya nakapunta ng farm. At hindi niya nalangisan ang kanyang traktora. Ano pong ibig sabihin? This world has so many things to offer para tayo ay hindi makapunta doon sa real purpose na itinalaga ng Diyos sa atin. At kung palaging yan ang pinapatulan natin, we will never feel and we will never be operating sa kingdom ng ating Panginoon. Maging matatalino po tayo. No? Again, the world is physical and the kingdom of God is spiritual. But we have faith para makita kung ano yung mga spiritual things na ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. And Jesus looked around about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And the disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? Para pong napaka-absurd naman yung ibinigay sa atin ng Panginoon, no? Kamelyo at butas ng karayom. No? Napaka-imposible. Para ang kamelyo ay dumaan sa butas ng karayom. Kahit hindi ka mag-isip, di ba? Paano dadaan ang kamelyo sa butas ng karayom? The Lord is only emphasizing how hard it is to shift yung ating gaze from the riches of this world. Kasi, with the riches of this world is the status, the authority that comes with it. Nakita niyo po kung ano yung naging expression ng young lad. Ginawa ko naman pong lahat. Ang sabi ng Diyos, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay. Nalungkot siya. Kaya nga po nasabi ng ating Panginoon, napakahirap sa mayayaman. And the Lord is not denying us riches. Di po ba? Ibinibigay sa atin ng Diyos ang kayamanan. But on the right perspective. No po? He has given us the authority. No, He has given us the knowledge to accumulate wealth. Dahil ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin ay yumaman. Pero bantayan po natin ang ating mga puso. When we have that riches, ano ba yung status natin? Paano natin nakikita ang kingdom ng ating Panginoon? Pero dun sa mga remaining verses, it would say, for man it is impossible, but with God all things are possible. You believe in the Lord and all things will be possible. No, you surrender your life to the Lord and all things will be possible. Even our dreams and hopes, give it unto the Lord and it will be possible. Okay po? And I think last verse na po ako, but if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is common to you. Matthew 12:28. Ang sino mang inaalalihan, no? Possess, yan po mas mabilis yun. Possess with an evil spirit would not understand the concept of God. Hindi niya mauunawaan ang gawa ng Diyos. Magiging bingi, magiging bulag siya sa operation ng Panginoon. And even the King James Version would say, he becomes dumb with the things of God. Kaya nga po, kapag ang Diyos natin ay nagpalayas ng spirito at umalis ang spirito, the unclean spirit, the kingdom of God reigns. Kuha po ninyo, kapag napalayas, no? And definitely, mapapalayas siya ng ating Panginoon. Pag alis na mga unclean spirit, the kingdom of God reigns in that person. When we surrender ourselves to God and accepted Him as our Lord and Savior, the kingdom of God has already reigned in us. Nasa atin na po ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, we operate
in the higher authority, the authority that is higher in all the authorities of this world. The King, our God, is the King of all kings and the Lord of all lords, and He is the one whom we serve. Amen? Nasa kaharian po tayo ng Diyos. At sa kaharian ng Diyos, walang kadiliman. Sa kaharian ng Diyos, wala ng agam-agam. Sa kaharian ng Diyos, wala ng takot. Sa kaharian ng Diyos, we are all provided. In the kingdom of God, He has given us His promises. We are now living in grace by the kingdom of God. Amen? Yun na po yun. Doon na po tayo dapat nabubuhay. Hallelujah. Thank you po, Pastor, sa napakalakas na amen. Amen. Yun na po. Yun ang kingdom of God. Entirely. Meron pong mga pagkakahawig siguro in the concept of this world, but hindi pa po natin lubos na unawaan ang kagandahan ng loob ng Diyos sa Kanyang kaharian. Pero nandyan si Kristo, there we have the faith in us that when we continue to change our hearts, na patuloy po tayo nagsusok sa salita ng Diyos, no, nagkakaroon po ng bagong perspective. We are not looking into this world anymore, but we are looking into the unseen. Yung unseen na yon, yun po ang siyang patuloy na mag-ooperate sa buhay natin. And we should be, di po ba, napakasarap na isipin that I am a citizen of a kingdom that will be from eternity to eternity, a kingdom that will stand forever. Isang kingdom na walang kawalan, isang kingdom na protektado ako, isang kingdom na minamahal ako ng aking hari. Embrace that, mga kapatid. No, because the kingdom of God is real to us. The spiritual realm is real. And by this time, matagal na po tayo nag-ooperate sa kingdom ng ating Panginoon. Ngunit patuloy at patuloy na tayo po ay manangan sa Kanyang mga salita upang makita nating lubos ang kabuuan pa ng kaharian ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Oh, so, tayo pong lahat ay nasa kaharian ng Diyos, and let us continue to operate in the kingdom that is higher than any other kingdoms of this world. May I invite po ang ating mga song leaders in preparation of the communion. Maraming salamat po. Pastor. So, thank you, Madam Lawrence, for that wonderful message from the Lord. Nasa dako po tayo ngayon ng banal na hapunan o Holy Communion. Tinatawagan ko po yung mga ushers po natin at ihanda po natin ang ating sarili. Ang ginagawa po natin ito ay pag-alala sa kabutihan ng Diyos, pag-alala sa pag-ibig ng Diyos about sa atin, pag-alala sa sakripisyo ng ating Panginoon na ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo iligtas. Kaya this is a perfect time na magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat inialay niya ang lahat para sa atin. At upang tayo mapabilang sa kanyang kaharian kapag kinilala natin ang Panginoon. Sige po, habang ibinibigay po ang tinapay at katas ng ubat, po'y umawit sa Panginoon. Pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon
bukas at kailanman, pagsamba ko'y walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasa, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko, ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y ihaalay. Wala hanggang kitang pupurihin, wala hanggang Tayo muna tayo tumayo. sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Thank you, Jesus. Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ang mamalagi sa'yo. Salamat, O Diyos. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat, O Diyos, sa inyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa inyong buhay, na sa pamamagitan ng inyong buhay na ibinigay sa amin, kami, Panginoon, na walang buhay, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kami, O Diyos, na marumi, ay naalinis ng iyong dugo. Kami, Panginoon Diyos, ay nagkaroon ng pag-asa at napabilang sa inyong kaharian. Napabilang, O Diyos, sa iyong spiritual kingdom. Kaya, O Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig, pagkalinga, at pagmamahal sa bawat. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sabi po niya, noong gabing traidorin ang ating Panginoon Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinahati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain ng tinapay. Hinawakan ng Jesus ang kopa at ang saro ng kanyang dugo. Ang sabi niya, ito ang sarong ito, ang aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin niyong bilang ala-ala sa akin. Kapatid ko sa Panginoon, maraming beses tayong naging busy sa mundong ito. Maraming pagkakataon na napupukaw, nakukuha, nananakaw ang ating kaisipan sa mundong ito. Pero sabi ng Panginoon, alalahanin mo ako. Alalahanin mo na si Jesus ang sagot ng buhay. Ang sabi niya, kapag inumin niyo ito, gawin niyong bilang alaala sa akin. Kapatid ko sa Panginoon, itaas mo ang sarong ito. Gawin natin to bilang alaala sa tinapos at ginawa ni Jesus sa buhay natin. Si Jesus ang sagot ng mundo. Sabay-sabay po nating inumin to bilang isang mananagumpay. Hallelujah, Jesus. We give you praise. We give you honor. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko,
laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Okay na? Okay. So, Panginoon, sa kanyang kabutihan, palakpakan natin ang Diyos. Ang ating Panginoon. Okay. Happy birthday, Sir Chris. Sir Chris, happy birthday. Okay. Purihin Panginoon, at tunay na napabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? At talagang tayo po ay from darkness to light. The kingdom of light tayo ay dinasper ng Panginoon. And we are in the kingdom of light. Amen? Okay, kaya sabi ng Panginoon na siya ay palis at nagpapaalam na sa mga disciples niya. At ang sabi niya sa John 14:26 ay 19, kaunting panahon na lang at hindi na ako makikita ng mga tao sa mundo. Pero makikita nyo at dahil buhay ako at mabubuhay din kayo. Ayan. So, tunay na ang Panginoon kapag siya'y namatay, hindi na makikita ng mga taong hindi nanampalataya sa Kanya. Hindi na makita. Wala na siya. Patay na siya. Pero, sabi niya, ayan, datapot, subalit, makikita niyo ko ang mga mga sumampalataya kay Jesus ay makikita nila ang Panginoon. Dahil siya'y buhay at tayo mabubuhay. Nung siya'y nabuhay muli, nung siya'y namatay, kasama tayo namatay ang ating natural, sinful nature, wala na tayo sinful nature. Ang nangyari ay tayo po ay meron pong mga program. Kaya ang sinful nature, akala ng maraming Christians, meron po silang sinful nature. Yun ay programa lang ng ating kaisipan. Okay? So, pero wala na yan. Tayo ngayon ay buhay na. Kasama ni Jesus, buhay na. Kaya nakikita natin ang Panginoon na siya ay nasa ating mga puso. Amen? Okay? So, ngayon, ang sabi nga po ng Proverbs 3:7, as he think himself, so is he. Kung ano ang iniisip niya sa kanyang sarili, ayun ka. Kasi paano mo makikita ang Diyos? Paano mo siya makikita? Di nga nakikita ng mundo. Ikaw nakikita mo. Kasi nakikita mo siya ng iyong puso sa magitan ng kanyang mga salita sa iyong buhay. Kapag patuloy mo nalalaman ang salita ng Diyos, nakikilala mo ang Diyos at siya'y nakikita mo sa iyong buhay. Instead ng kahirapan, instead ng problema, nandyan yan, at dahil reality yan, pero suwat na dapat ay meron po higit na yung nakita sa buhay at yan sa puso mo dahil yan ay mahigit na ito. Sabi nga ng Proverbs 27 sa Tagalog, kain ka na, sabi niya, kain ka na, sige kain ka na. Pero hindi yun ang laman ng kanyang isip. Ano yung laman ng isip? Ang laman ng puso niya, sa Proverbs, sa English po, heart. Sa Tagalog, isip. Ang isip ay ang puso. Kung ano ang laman ng puso. Hindi totoo. Talagang lubos ka niyang pinapakain. Sometimes, pinapakain ka ng tao. Pero laman ng kanyang puso, kaisipan, ay gisa na ita biling dere ita bagus biling dere ano yun sa Tagalog binalagtad na bangus wala na tayong ulam binalagtad na lakas niya kumain okay so kumisan ganun pero laman na puso ay iba sa sinasabi niya.
So, kaya ang Panginoon ay tumintiin siya sa puso, hindi sa ginagawa. Kaya nasabi ni Madam Lorna, nanalangin kami, gumawa kami ng mala, pero I don't know you because you don't know the will of God. What's the will of God? Is Jesus Christ. Ang will ng Diyos ay ang Panginoon. Maraming mga Kristiyano ay hirapan hanapin ang will ng Lord. Jesus Christ is the will of God. And when Jesus Christ ay nakita mo sa magitan ng kasala, you know what to do. Magagawa mo. Dahil ikaw ay in-empower ng Word of God. Dahil nakita mo ang Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita. At sabi nga ni Ibang Lord, hindi madali, no? Na renew ang ating mind, ang ating puso. Kaya kailangan na tayo patuloy. Kaya ang nag-aaral ay, it takes time. Lalo na kung ibang course, no? So, higit ang salita ng Diyos. It's a lifetime and forever. Hanggang sa tayo ay wala lang dito sa mundo, ay patuloy nating kinikilala ang Panginoon dahil it is a relationship. Ito'y relasyon, no? Sa ating Panginoon. Kaya kapatid, sama-sama tayo at tuloy at tayo po'y makita. Sabi nga, ang kaharian ng Diyos, makita ang excuse me po, makita ang kaharian ng Diyos at makita sa buhay natin na si Jesus ay sumasa atin na hindi tayo iiwan ni pababayan man ng Panginoon. Ang kanyang biyaya nasa atin. At ang biyaya, ibig sabihin ng biyaya, ang mga bagay na ginawa ni Jesus ay hindi man tayo karapat-dapat. Mga bagay na minahal tayo, binigay niya kanyang buhay, ang kanyang bugtunak ay binigay sa akin. Hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay. Yan ang biyaya ng Panginoon. Hindi dahil sa ating magagawa kung bakit ay karapat-dapat sa mga blessings ng Panginoon. Ang mga ginagawa natin ay mga bunga ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya magsasawa. Maraming mga Kristiyanong ang experience na ko at experience natin, maraming Christians sa atin, no? Ang init-init at sila po ay bilang nawawala. Maraming mga Christians bilang nawawala. Kasi it is not a relation, it is an obligation. Napakahirap man. Dami mo na obligasyon sa bahay. Obligasyon sa sarili. Ano? At ngayon, obligasyon pa ang Diyos. Ang Diyos ay kasama, katulong, siya ang ating sandigan, kasagutan sa ating mga buhay. Sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos. At ginawa niya ang lahat para sa atin. Amen mo ba? Para natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya sabi nga po ng John 6:23, tingnan natin. John 6, sumugot si Jesus sa kanila, ang totoo, hinahanap niyo ako. Maraming mga tao na siya'y lumalapit sila sa Panginoon. Hindi dahil nakita ninyo ang himala, kundi nakita, dahil nakakain kayo ng tinapay at nabubusog. No? Okay? So, hindi nakita ang himala dahil si Jesus ang siyang gumagawa ng himala. So, ang tinapay, ang pagkabusog nila, ang siyang dahilan. Yan po ay paglakad sa laman. Ang mga unbeliever, sila po ay gano'n kung bakit sila lumalapit sa Diyos. No? At humingi sa Diyos ay dahil po, hindi dahil kung sino ang Diyos, kundi dahil sa kalang needs. At sometimes, tayo po ay nagiging malabo ang ating isip. Sabi nga ng Panginoon, why your heart is hardened? Sabi ng Panginoon sa mga disciples. Kasi hindi nila nakita
ang ginawa ni Jesus, ang kasama nila ay yung gumawa na nagpakain ng 5,000, 4,000. No? Dahil sila nagkagulo. Dahil wala silang dalang tinapay. No? Kaya, kapatid, kapag tayo lumalapit sa Diyos, kuminsan ay dahil sa mga pangailangan natin, at dahil sa needs natin, dahil sa personal natin pangailangan, problema natin, hindi natin nakita ang Diyos sa buhay natin, that He will never leave us nor forsake us. Nagiging malabo ang ating mga puso. Kaya maraming mga Christians din na sila discouraged sa Panginoon. Kala ko pa pinagpala ng Diyos. Kala ko ako ay blessed na at ako'y mayaman na. Kasi po, lumalapit lang tayo, naniniwala sa Diyos, ay sa mga blessing, hindi siya nagbibigay ang source ng lahat ng blessing na yan sa buhay natin. Kaya sama-sama na tayo na tayo po ipatuloy na lumakad sa karya ng Diyos sa mundo na ibigay ng Diyos sa atin. Na tayo po ay dating nasa kadiliman at tayo po ngayon ay nasa liwanag. At makita natin patuloy ang liwanag sa ating mga buhay. Amen? Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah! Salamat, Madam Lorna. At salamat sa kanyang asawa na patuloy siyang sineservisan. Ha? Ganun po, lagi po siya. Kaya, puri Panginoon sa kanyang buhay. At ganun din sa kanyang mga anak. So, puri ni Diyos. At silang lahat ay may sakyan na. At si Madam Lorna ay parating na. Ay hindi parating. Nandyan na. Kailangan lang niyang mag-down na. Okay? So, puri ni Panginoon. At salamat sa Diyos. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Tala natin tumayo. Tala tumayo. Hallelujah. Salamat, O Diyos. At salamat sa mga assos natin sa communion. At ganoon din sa mga welcome assos natin. So mga naka-white dyan, talagang sila po ay umiikot. At purihin Panginoon sa kanilang buhay. Ang kanilang leader, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Kaya Lord, salamat po sa mga ito. At kaming lahat ay yung pinagpala. At isa-isa sa amin, kung ano ang bawat isa, ay ganoon din dahil si Jesus ang siyang aming pagpapala sa aming mga buhay. Siya ang lahat-lahat sa aming mga buhay. Kaya Lord, we give praise and we give you glory. Lord, thank you for our messenger, si Madam Lorna. Kaya Lord, salamat po sa kanyang buhay, ganoon din sa kanyang pamilya. We give praise and glory in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And we all say, Amen and Amen. Hallelujah. God bless you po. Hallelujah.